Kasi sa inyo pala sir, nalalapit na itong prisaan natin, no, yung mga palaro sa mga universities, mga pribadong universidad sa Bicol Region. Apo. And tayo sir ang mag-host, sir, yung school po natin, sir. So ito, unang tanong natin dyan, Sir Edwin. Eto, may bomb threat na. Matutuloy pa rin po ba yung prisaa or mapopospone po dahil meron tayong na-experience sa bomb threat? Sir Edwin. Sabi nga po natin ay wala nang makakapigil dito sa gagawin po nating Regional PRISA Games 2026 despite po ng nangyaring ganito. At marami na rin po kami marami na po kaming ginawang coordination po sa iba't ibang sangay po ng agencies po natin dito sa Camarines Norte with the Philippine National Police for the security and of course welfare po, no, sa traffic and everything, sa Department of Education, sa Division Office po ng Camarines Norte para po sa mga billeting areas and including the facilities that will be used para po sa mga events ay hanggang sa kasalukuyan po ay pinaplansya na rin. And may mga final polishing na lang din po kami ginagawa sa ngayon. So, kung matutuloy, tuloy na tuloy po ang Regional PRISA Games 2026 and binobonggahan pa po namin yung opening kasi first time po kaming mag-host ng PRISA Games 2026. Kaya yun po, ready po ang Mabini Colleges for the PRISA Games 2026. Opo. Hindi kayo, sir, nababahala na baka magkaroon na naman ng bomb threat? Or baka mas malala yung gawin, Sir Edwin? Ayun po. Tiwala naman po kami sa binigay na kasiguruhan po ng ating Camarines Norte Police Provincial Office sa kanilang gagawing pagtulong and of course we are maintaining close coordination po sa kanila lalo na sa mga ganitong pagkakataon in terms of security and safety po. Kasi hindi lang naman po mga taga Cam Norte ang magkasama sa PRISA Games 2026 kundi we are more or less 2,500 athletes, coaches, and staff po coming from different provinces from the Bicol region po ang pupunta po dito para magkaroon ng competition for the regional PISA Games. So, we are confident po, tiwala po kami sa kapupulisan natin dito. Alright, opo. So, ayun, magde-deploy pala, sir, ng pulis naman dito sa ating college. Opo. So, gaano tayo, sir, maghihigpit sa security? Para talagang manatiling safe and maging safe talaga itong ating magiging prisaa ngayon po o sa mga susunod kong mga araw and wala nang mangyaring mga bomb threatening, Sir Edwin. Opo, magkakaroon po ng police visibility sa lahat po ng billeting areas at mga events kung saan po gaganapin yung mga iba't ibang sporting events. So, meron pong mga police na itinalaga po or itatalaga sa mga event places and of course sa mga billeting areas. Ganun din po, may mga mag-roving din po at ganun po. And of course, sisiguraduhin po na sa lahat ng sulok po ng competing events place at sa lahat ng billeting areas ay susuyurin po ng kapulisan natin para po masiguradong wala pong katulad ng ganito na mangyari or yun yung sinasabi baka mas malalapas. Sana hindi naman nahumantong at walang ganon kasi mahigpit po yung magiging seguridad po ng ating Philippine National Police. Opo. Eto, sir, para alam din ng mga nakikinig sa atin, kailan, sir, isasagawa yung prisaa, sir? Okay. Ang start po ay March 18 to 21. So, 18 po ang opening hanggang March 21. Pero po, mag-expect na po kami na darating po yung ating mga manlalaro coming from other provinces dito ng mga around March 16 or 17. So, mas maaga po sila ng mga, I think 2 to 3 days or 2 days before or 3 days before para po makapagpahinga pa sila at ma-familiarize po nila yung lugar na paglalaroan nila and of course, the environment po kung saan sila manunuluyan for the next couple of days. Alright po. So, eto, sir, palibasa tayo yung mag-host sa event na ito. Kumusta, sir, yung ating mga paghahanda? Ayan, and maisali ko na rin, sir, sa katanungan, ilan lahat, sir, yung mga delegates natin? Sir. Ayun po.
For the preparation po, nagre-ready po kami for ako rin po kasi I personally coach din po ako ng isang event, yung 3x3 basketball girl. So, in terms of preparation ng mga athletes, dire-diretso naman po, and pagdating naman po sa mga billeting areas, most probably in the next few weeks po, we will be preparing the billeting areas as well as the venues po. Tuloy-tuloy din po ang preparation for the venues. So for the number of delegates, yun po ang estimated po namin is more or less 2,500 po ang darating dito. At yun po, makikipag-compete sa iba't ibang mga events po dito po sa Camarines Norte. So even po yung mga events places po ay inaayos na rin po namin, nagkakaroon ng repainting, ng polishing po, nililinis po para mas maging kaaya-aya po yung venue, and of course, mabigyan po natin ng magandang experience din po yung ating mga manlalaro dito po sa Camarines Norte. Alright, yun. So, kailan kayo, sir, yung parang concentration po natin? Nagsisimula na po ba sa mga athlete or magsisimula pa lang po, Sir Edwin? Actually po, nagsimula na po kami last year pa. So, ganun po yung aming preparation. Kasi bago po magkaroon ng regional PRISAA, meron pa po kaming provincial PRISAA. So, lahat po ng provinces, nagkaroon po sila ng provincial PRISAA, kanya-kanya ng provincial PRISAA games. So, sino po yung mga mananalo dun sa kanya-kanya mga probinsya? Yun po yung i-represent nila for the regional PRISAA. So, kami po, nag-start na po kami last year pa, and nagtutuloy-tuloy po ngayon. Medyo naputol lang nga dahil dito sa bomb threat. Pero dire-diretso na po kami starting on Monday hanggang mag-start na po yung regional PRISAA. So, we are on rigid training na rin po, no, para sa ating mga atleta, conditioning, and of course, yung kanilang mga training, and yun po, prepared naman na po yung ating mga athletes from Camarines Norte. Alright, yun. Ito, sir, bago tayo matapos sa ating interview, sa exclusive interview na ito, bigay ko sa inyo, Sir Anlinya, ano ba ang may iwan nating mensahe sa atin pong mga nakikinig, nanonood ngayon, sa mga taga dyan po sa Camarines Norte, sa mga nag-aaral po dyan sa Mabini College, mga nagtatrabaho po dyan, para po dito sa mga bomb threat, and sa nalalapit po na PRISAA, ano ang ating mga habilin, mga message po natin sa kanila. Sige po, sir, bigay ko po sa inyo ang linya. Ayun po, unang-una po na maraming salamat po sa Bombo Radio sa pagkakataong ito na binigay sa amin para po mabigay namin yung kalagayan po ng sitwasyon ng school. At mensahe ko lang po, sana matapos na yung mga ganito at wala nang mangyari ng mga susunod na ganito. And kasi kung di ako nagkakamali, nagkaroon din ng ganitong bomb threat sa Partido State, sa may Partido, yung isang paral sa Partido area, sa Camsor. So, sana matigil na kasi apektado hindi lang kami, pati lalong-lalo na yung mga estudyante. And yun din, maging aral din to siguro na mas paigtingin pa yung security and safety ng bawat eskwelahan. Hindi lang dahil nangyari ito, pero laging ipatupad yun sa lahat ng schools kasi deserve ng mga estudyante ng ma-ensure yung safety nila habang nag-aaral sila. And yun po, magkikita-kita tayo sa Lunes, back to normal na ulit tayo. Parang itong naka-online class kami kasi, sir, parang bumalik kami sa pandemic days na, though nangyari naman to kapag may suspension ng klase, may bagyo, pero ano lang kasi, mga 2 days, 3 days, 1 day, ganyan lang yung online class. Pero ito kasi isang linggo, so parang mahaba-haba siya. Pero trained naman po kami to conduct online classes, and isa rin to sa mahalagang activity or mahalagang knowledge na pwedeng makuha natin na mapa-online or mapa-face-to-face class. Dapat handa po ang institusyon sa mga ganitong hindi inaasahang pagkakataon. And yun, again, ulitin po namin sa mga estudyante, we always ensure or priority namin ang inyong kaligtasan. Hindi lang sa Mabini and sa lahat ng eskwelahan naman. At pati rin po sa mga magulang, makampante po at mapanatag po yung kanilang mga isipan. Kasi yun po, safe naman po yung kanilang mga anak.
Para po sa darating na Regional Prisa Games, isa po itong magandang pagkakataon para hindi lang kasi ito experiences ng mga atleta coming from different provinces na ma-experience ang Camarines Norte in terms of sports. Pero isa rin po itong pagkakataon or opportunity para sa aming tourism. So, sa mga atleta po, sa mga taga Kamsur, Albay, Sorsogon, Masbate, kung kasama mga parents, we invite you to watch the Regional Pisaa Games 2026 to be held here in Camarines Norte, in Daet po. At Mabini Colleges po ang mag-host. Hindi po namin bibigoyin yung ating mga atleta, including the schools, the iba't ibang private schools, sa magiging pag-welcome po namin sa inyo. And of course, the experience that you'll be receiving, that will be given to you by Mabini Colleges. Actually po, marami nang nag-commit ng mga business establishments for sponsors para magkaroon ng iba't ibang mga pakulo and of course, ma-enjoy ng ating mga atleta. Hindi lang sila naglalaro pero na-enjoy nila experience and of course, the overwhelming support ng mga taga Camarines Norte para sa Regional Prisa Games 2020. And magkita-kita po tayo March 18 to 21, 2026. Yun lang po, Sir Kier. Maraming salamat po.